Hanggat miyembro ka ng Senado, kasama ka dun sa bilang. Ganon din yung two-thirds of all the members. Kaya kayong mga hindi abogado, pwede ba? Huwag na kayong salita ng salita. Stop spreading your ignorance. Although that's not a crime. Pero dito po sa sinabi ni Senator Ping Lacson, naniniwala daw siya na dapat magbigay ng pinal na interpretasyon ang Supreme Court kung ilang boto yung kailangan upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Lacson, maaring mawalan ng saysay yung paglilitis kung hindi malinaw kung paano bibilangin yung kinakailangang two-thirds ng boto sa Senado, lalo na kung may mga senador na hindi nga makakaasali sa proseso. Ipinaliwanag niya na bagamat nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng boto ng two-thirds sa lahat ng miyembro ng Senado o katumbas ito ng 16 votes, may debate kung paano ito ipatutupad kung hindi nga kumpleto yung 24 na senador na makakaboto. Kaya nakatakdang magsimula yung impeachment trial sa July 6, Attorney Sal, habang nagpapatuloy naman yung mga paghahanda sa paglilitis. Ano pong masasabi niyo sa pahayag ni Senator Ping, Attorney? Magkaibigan nga talaga sila ni Soto. Pareho sila mahilig makialam sa hindi naman nila linya. Hayaan mo na yan. Hayaan mo na yung mga abogado magdiskusyon yan. Unang-una, napakaliwanag ng saligang batas. Maliwanag na 16 ang kailangan na boto kasi yan ang two-thirds ng lahat ng miyembro. Magkakaroon lamang ng sigalot yan kung pagpipilitan yung babaan, kaya mapipwersa sa isang petisyon sa Korte Suprema na magkaroon ng resolution regarding that. Pero kung hindi lang talaga kayo mamumulitika, hindi nyo pakikialaman, maliwanag ang saligang batas. Pareho din ng maliwanag ang probisyon ng saligang batas kung kailan o kailan ang bilang ng boto para makahalal ka ng Senate President. At yan ay 13. Doon naman sa, kasi majority of all members, hindi porket nakakulong o absent, hindi na mabibilang na 24. Kasi nga, sinasabi ng members of the Senate hanggat miyembro ka ng Senado, kasama ka dun sa bilang. Ganon din yung two-thirds of all the members. Kaya kayong mga hindi abogado, pwede ba? Huwag na kayong salita ng salita. Stop spreading your ignorance. Although that's not a crime. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, kahapon po, Attorney Sal, natalakay natin yung tungkol sa nakuhang impormasyon ni Congressman Pulong na susunod daw na target ng ICC ay si Senator Bongo. Pero ito ay pinabulaanan ng Department of Justice at ng Department of the Interior and Local Government dahil yun nga, mayroon ngang arrest warrant mula sa ICC laban kay Senator Bongo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala silang nakikitang anumang warrant at wala ring impormasyon yung PNP tungkol dito. Sinabi rin ng DOJ na wala silang natanggap pa na opisyal na komunikasyon mula sa ICC kaugnay ng naturang usapin. Samantala, giniit ng Malacanang na hindi ginagamit ng administrasyon ng ICC bilang sandata laban sa mga kritiko nito. Binigyan din ng Palace Press Officer na si Claire Castro na mga kaso sa ICC ay isinampa ng mga Pilipino naghahanap daw ng pananagutan para sa mga umano'y paglabag na may kaugnayan sa extrajudicial killings. Ano pong inyong komento sa pahayag ng DOJ at ng Malacanang? Ano nga ba? Anong pinakapunto nila? Anong punto nila? Sa panig po ng DOJ, Attorney Sal, at ng DILG, ay so far, wala naman sila natatanggap na update. Yung warrant. Yes, Alam po Attorney. niya yan. Matagal na naman nila sinabi na meron. Kaya lang, hindi pa nila natatanggap. So, premature. Although, syempre, sa panig ni Senador Bongo, hindi pa po, bakit di ka mag-aalala? Magiging nasa sitwasyon ka naman ni Senador Bato. Nangyari na kasi Presidente Duterte.
Kaya natural lamang na mag-worry siya. Although sabi niya, pinapasa Diyos niya na lang. Pero hindi pa pwede. Hindi mo pa pwede na ipagpatuloy natin ang mali. Hindi pa pwede ipagpapatuloy natin ang labag sa batas. Kaya sana ang Korte Suprema, 15 buwan na ho, baka naman gusto niya na magdesisyon tungkol niya sa issue ng whether or not illegal o legal. Siyempre, sa party namin talagang illegal. Masyado namang klaro yan. Pero kailangan nyo pa rin ang pagpapatunay ng Korte Suprema. Kaya kung maaari lang naman, mga honorable justices of the Supreme Court, magdesisyon na po kayo. Ayan. Bukod nga sa sinabi ni Senator Bongo na ipagpapasa Diyos na lang niya ang lahat ng mga nangyayari sa kanya ngayon, ay meron pa ba siyang pwedeng gawin, Attorney Sal? For example, yung mag-file ng petition sa Supreme Court, katulad ng mga nakaraan kay Senator Bato, Attorney? Kahit hindi na siya mag-file, basta i-resolve na lang. Kasi yung sitwasyon niya, pareho kay Bato, pareho kay Presidente Duterte. Desisyon na lang talaga ng Korte Suprema ang inaantay natin. Ayan. Eto, samantala, Attorney Sal, sa survey naman na ginanap ng Okta Research, nasa 19% lamang ng mga Pilipino yung naniniwalang pagbabatayan ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdedesisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nasa 32% ang naniniwalang hindi batas at ebidensya ang magiging pangunahing basehan ng desisyon, habang 49% yung mga undecided. Ayon sa Okta, pinapakita ng resulta na ang malaking hamon sa Senado ay hindi lamang yung pagresolba sa kaso, kundi yung pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa pagiging patas at kredibilidad ng proseso. Sa hiwalay na survey, 74% naman ng mga respondent, Attorney Sal, ang nagsasabing dapat nga humarap si VP Sara sa impeachment trial para sagutin yung mga alegasyon laban sa kanya. Naalala ko, Attorney Sal, na talakay na po natin ang patungkol sa mga usapin kung pagbabasehan nga ba talaga yung based on evidence yung impeachment ni VP Sara. And right now, it reflects na rin sa mga survey na ginagawa sa mga Pilipino kung anong iniisip nila about sa impeachment. Gaya ng sinabi natin, kung batay sa ebidensya, zero dapat. Zero for conviction. Lahat silang 24 dapat absuelto. Wala naman talaga ebidensya. Alam nating lahat yan. Ang talagang hindi lang naniniwala dyan, yung galit kay Inday Sara, yung galit kay Presidente Duterte. Pero ilan lang naman yan eh. Ang overwhelming majority hindi naniniwala. Kalokohan lang yan. Politika lang yan. Gusto lang nila tanggalin talaga si Inday Sara sa pagkakakandidato sa Pangunawa sa 2028.